Can we even compare po yung territorial dispute po natin sa territorial dispute ng China with India, which has been going for decades na, kung saan mayroon ng mga fatalities? Alam mo, ang China, hindi lang naman India or Pilipinas ang kaaway nila. Kaya nga, ito nga, sinasabi ko din Pag sinasabi ng mga trolls, magkakagera dahil sa ginagawa ni President Marcos, magkakagera dahil sa mukha ni Tariela. Mga ganyang mga post sila sa Twitter, di ba? Or even sa Facebook na nga Parang ang dami ng caricature na ginawa nila sa mukha ko na-appreciate ko dahil nag-effort sila, in fairness. Talagang effort na effort. Pero ang point ko dito, kung paulit-ulit nating sasabihin na magkakagera, di ba? Naniniwala ba talaga ang mga trolls na ang China tatawirin? Do you know how far China is? Yung chart na yan, no? Ang layo Tatawirin niya ang buong South China Sea para makipaggerahan sa Pilipinas. Na kung titingnan natin, bago siya makarating sa atin, meron din siyang issue sa Vietnam, nakaaway niya rin sa West Philippine Sea. Meron din siyang issue sa Japan, nakatabi niya lang din na may issue siya. Meron siyang issue sa India, nakaaway niya rin. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping, sino ka namang, di ba? I mean, sa classroom na lang, kung ikaw ang bully. Kung alam mo makikipagsuntukan ka sa isang tao, at alam mo sa 20 na mga kaklase mo, 19 siguro ang makikipagsuntukan din sa iyo doon in response to fighting one small kid. Di ba? Makikipagsuntukan ka ba kahit ikaw pa siguro pinakamalakas? Hindi rin di ba? Secondly, kung ikaw si Xi Jinping, meron kang more than 1 billion citizens na hanggang ngayon gusto mo pang maisalba para maging matawag na silang developed country, di ba? Kasi hanggang ngayon, titingnan natin, developing pa rin sila dahil ang per capita income nila is still relatively small. Even if they have the largest economy in the world, pag i-divide mo yan sa number ng population nila, it's still not enough para masabing developed country sila. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping at pangarap mong maging president for life, bakit ka naman makikipaggera? Na alam mo na may mga Chinese pa rin na naghihirap in far-flung areas of China, di ba? It doesn't meet your own strategic objective and your personal goal. Kung gusto mo talagang payamanin ng buong China, why would you even go to war? Third, katulad na sinabi mo kanina, kung ang China nga, nagsasakitan na sila sa India, hanggang ngayon, pareho pa yung nuclear capable, no? May nuclear capability, nuclear weapon. Hindi naman sila nagkagera. Pareho lang silang tinitindigan nila ang posisyon nila sa border dispute nila between China and, pero wala namang gera. Tayo ngayon, kailang taon pa lang si President Bongbong Marcos na tinitindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Do we actually think na because of that magkakagera? Diba? Pangalawa, hindi naman tayo nanggigipit. Sila ang nanggigipit sa atin. Minsan common sense lang din Patuloy nilang sinisisi ang EDCA. EDCA daw ang dahilan kung bakit tayo ginigera ng China, gigirahin ng China. Pero again, ang issue ko dyan, kung Amerika talaga ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang China dito sa Pilipinas. 1992, umalis ang base militar ng Amerikano. 1995, tinake over nila ang Mischief Reef. Wala nang Amerikano, pumunta naman sila ng Mischief Reef. Amerikano ba ang dahilan kung bakit nagkaganon? 2012, nagkaroon tayo ng standoff na isang dahilan kung bakit napag-usapan ng EDCA. 2016 to 2022, si Tatay Digong ayaw niya na ng balikatan exercise. Walang balikatan exercise na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Pero ang China, patuloy pa rin sa harassment ng mga maistang Pilipino, patuloy pa rin sa pambababoy ng marine environment natin, patuloy pa rin sa panghaharas ng Philippine Coast Guard at pagbibigay ng sakit ng ulo sa Armed Forces of the Philippines para sa resupply. Amerika pa din ba ang may dahilan? 2016 to 22 ayaw nga ni President Duterte sa mga Amerikano kung marahin niya nga si President Barack Obama noon. Diba? China pa rin ba? Diba best buddies na nga sila ni Xi Jinping noon? And yet, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos, kasalanan ng Amerika, yung mindset na yan may mali na Parang kahit anong gawin ng Amerika, kahit tulungan nila tayo or hindi, basta trolls, ang sinasabi lagi, Amerika pa rin may kasalanan niya. Ay posibilidad po bang magkagera dahil patuloy natin pinaglaban ang West Philippine Sea? Well, hindi ko nga rin maintindihan kung saan naggagaling yung salita na magkakagera. If you're going to analyze lahat naman ng speeches ng ating Pangulo, mula noon hanggang ngayon, especially after the June 17 incident kung saan nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Palawan, basically may tatlong parts lagi ang sinasabi ng ating Pangulo. No? Una sa lahat, yung pinaka most important part ng speeches niya when he talks about the West Philippine Sea,
Sea. Sinasabi niya, he's not going to surrender any parts of our territory. Yan, laging kasama yan sa speech niya. Pangalawa, sinasabi niya rin na hindi tayo magiging dahilan para sa escalation or mas mataas na agresyon ng pakikipagtalo dito sa West Philippine Sea. No? And then, pangatlo, he always mention na he wants to have peaceful settlement ng issue natin kahit anong bansa pa, whether it's China or whatever. No? So, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, the position of the president has never changed. Yan yung tatlong bagay na paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi niya ibabaliwalang bahala ang ating laban sa West Philippine Sea. Talagang titindigan niya ang laban natin sa West Philippine Sea. At pangatlo, we intend na magkaroon ng mapayapang pagsettle dito. Sa mga nagsasabi na magkakagera, wag na nating gawin to. Ang tanong dyan, ano na ba ang ginawa ng Philippine government under President Bongbong Marcos? Since President Bongbong Marcos has assumed office, wala naman tayong ginawang agresibo or escalatory action sa West Philippine Sea. What we're just doing is we publicize kung ano man ang mga maling gawain na ginagawa ng China or yung aggression niya against the Philippine Coast Guard or even sa ating mga mines ng Pilipino. So far, as the aggression is sinasabi nating tumaas, hindi sa part ng Philippine government yun. It has always been on the part of the Chinese People's Republic of China. Whether water cannon sila, mag-military grade laser sila, mag-haras sila ng mga isda, wala namang tayong ginawang ganyan eh. So, ang burden para tumaas ang tension or magkaroon ng mas mainit na action dito sa West Philippines has never been on the intention of President Bongbong Marcos. At palagi niya sinasabi, bukas naman tayo sa pag-uusap. And pangalawa, na pinakamahalaga nating dapat tandaan, the mere fact that we are still engaging China for diplomatic negotiation, just like the bilateral consultative meeting nung nakaraang mga link. Ibig sabihin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwala pa rin sa diplomasya ng maayos ng pakikipag-usap sa China para mapababa ang tension dito sa West Philippine Sea. And doon sa nagsasabing magkakadigmaan, this has been the argument ng mga taong nag-a-advance lang ng interest ng China. Common sense lang eh. Bakit magkakadigmaan kung wala naman tayong ginagawang panggigipit sa China at tayo ang ginigipit? At meron kang presidente na pagulit-ulit niya sinasabi, hindi naman we are not instigators of war. Yan yung term ng ating Pangulo nung nakaraang speech niya sa Palawan. So, bakit natin sasabihin magkakagera? Diba? Ang salitang magkakagera, hayaan na natin ng China, that has been the statement of those people na has chosen to just keep quiet about Chinese aggression. But for this administration, under President Bongbong Marcos, kaya na sinabi niya, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power.